Nauwi sa habulan ang pag-aresto sa dalawang miyembro umano ng akyat bahay sa Maynila. Isang patay, isa naman ang arestado. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Isang sumbong mula sa concerned citizen ang natanggap ng pulisya kaugnay sa dalawang lalaki na pumasok daw sa isang abandonadong pansiteria sa Muelle de Binondo Street sa Maynila. Ang mga papasukin niya yung isang courier ng delivery courier at the same time yung katabi na bangko kasi may katabing bangko yan. Previously may mga report na yung manager ng bangko na tinitignan-tignan na tong bangko nila kaso natatakot daw sabi ni kapitan. Kaya hindi rin na ire-report sa amin. May mga sinira na silang mga bintana sa taas at nagsigawan na lang yung tao. Sa pagresponde ng otoridad, isang lalaki ang nahuli nila sa papasukin sanang gusali. Ang isa pang sospek, tumakas daw papunta naman sa abandonadong gusali. Nagkaroon ng habulan. Kinailangan ng sirain ang pinto ng gusali para mapasok ito at mahuli ang sospek. Imbis na sumuko, pinaputukan umano niya ang mga pulis. Gumanti lang daw ng putok ang mga otoridad. Isinugod pa sa ospital ang sospek pero hindi na rin umabot ng buhay dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa homicide section ng MPD, na-recover sa crime scene ang isang revolver na may 2 bala at isang fired cartridge na patunay raw na nagpaputok ng baril ang sospek. 2 pulis naman ang lumalabas sa investigasyon na nagpaputok din ng baril. Although line up ng trabaho yan, ipoproseso pa rin natin yung pulis kung saan isasabit natin sila subject natin sila sa parapin test, tapos ganun din yung sa ballistic examination ng baril nila. Hihintayin pa natin yung resulta ng nung autopsy ng suspect natin. Ayon sa barangay, posibleng ang mga sospek din ang sangkot sa serye ng nakawan sa magkakatabing gusali noong nakaraang taon at nitong mga nakaraang buwan. Hindi namin mahuli-huli yan, ang tagal na. December, tapos February, until ngayon lang namin naabutan siya mismo. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga ang napatay na sospek. Nakulong naman dahil sa kasong human trafficking ang naarestong sospek na nasa kustodiya na ngayon ng Maysik Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang 3 college student matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang oil tanker truck sa Puerto Princesa, Palawan. Sa video, kita ang biglang paghinto ng truck matapos makasalpukan ng motorsiklo kahapon ng madaling araw. Isinugod ang 3 estudyante sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Base sa investigasyon, nag-overshoot ang motorsiklo sa linya ng oil tanker truck kaya nangyari ang salpukan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng truck. Dead on the spot ang isang babaeng motorcycle rider matapos magulungan ng truck sa Amlan, Negros Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake sa truck ang 21 anyos na rider. Sumagi sa bahagi ng tulay ang gulong ng motorsiklo kaya siya napunta sa direksyon ng truck at pumailalim. Doon na nagulungan ng truck ang biktima. Napag-alaman ding walang lisensya ang rider. Base sa pahayag ng truck driver sa pulisya, hindi raw siya agad nakahinto dahil sa bigat ng karga ng truck. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. May mga mungkahi ng iban ang ilang online platform sa gitna ng karahasang kinasasangkutan ng ilang kabataan. At makakapanayam natin si Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga pa rin naman, Rafi, no? Si Rafi tsaka Maricel at sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood. Opo, ano po yung magiging saklaw ng mungkahi ngayong pag-ban sa Facebook platform dahil sa misinformation at online abuse? So, linawin natin, the proposal for the ban is the end game po nito is, ito po yung pinaka-last option na gusto natin explore, no? Ang gusto talaga natin is magkaroon tayo ng Philippine presence sa lahat ng mga platforms na to, whether it's social media platforms, gaming platforms, whether it's streaming platforms, and even po yung mga messaging platforms. Ang panukalang ito ay base sa pag-aaral natin na itong mga platforms na to, dapat may pananagutan dito sa mga platforms nila kasi sila may control. At kung sakasakali mang may pagkukulang, kailangan may mechanism tayo to enforce
na mapabago natin yung mga platforms nila to conform with online child safety po. Pag sinabi niyo pong Philippine Presence, pakipaliwanag nga po ito. So, Rafi, yung Philippine Presence is, we would require them to set up office here, hindi lang yung basta marketing office nila, but actual branch offices wherein we can acquire jurisdiction. Halimbawa po, meron tayong subpoena ang ating NBI, ang ating PNP, meron pong inisyong warrant po ang ating mga korte. May enforce po natin ito sa kanila na hindi na tayo dadaan sa Singapore, sa United States, o kung anong man bansa na nakaregister sila. Mas simple lang naman yan, Sir Rafi. Kung nagagawa nila mag-register sa ibang bansa, bakit hindi dito sa Pilipinas? Kung nasaan, nag-i-enjoy sila na napakalaking Philippine market natin. At yun po ang pinakamalaking problema nyo ngayon, yung jurisdictional barrier. Tama, Sir Rafi, whether it's serving of compulsory processes ng korte natin or saka mga law enforcement agencies natin, or even yung mga mere coordination. Halimbawa, ito nangyaring huling karahasan dito sa Zamboanga, nakapag-live stream. Dumaan pa ng kung ano-ano proseso bago pa nila i-take down. And we understand that every second of these live streams or these videos being online is a danger na pwede sila makapag-udyok, makapag-inspire, makapag-gawa ng mga copycats. So, kailangan ma-address na natin yung kagad-agad. Paano po pag tumanggi sila na mag-set up ng mga opisina rito? So we would be proposing a graduating measure on siguro ilimit natin yung access muna. At pag hindi tumugon, katulad ng boardbox na hindi talaga tumugon at hindi talaga tumalima, mapipilitan kahit ayaw natin, mapipilitan tayo na exclude muna sila sa Philippine Internet Sphere natin hanggang mag-comply po sila. So ito na yung ban na sinasabi nyo, final na action. Ano naman po magiging hakbang ng CICC sa sinasabi naman ng NBI na umano yung mga groomer na nanghihikayat sa mga miyembro na gumawa ng karahasan? Naku, kasama ho namin si Director Melvin Matibag at parati kami nag-uusap ng NBI po pagdating po dito sa mga NBIs na to. Maigting ang pakikipagtulungan natin sa kanila na we develop yung profiles po ng mga grupong ito, sinishare natin yung information with them. At kasi admittedly hindi po law enforcement agency si CICC, kaya kailangan i-capacitate natin at talagang palakasin natin ang ating mga law enforcement agencies, particularly the NBI po. At itong mga groomers na ito, meron na ba kayo impormasyon kung sino-sino mga ito? Of course, sa dark web sila nag-ooperate, hindi ho ba? At meron ba nagko-cooperate sa inyo para magsumbong sa kanila? Unang-una ho, tama ho kayo. At maraming profile na tayo ng mga groomers na to. Unang-una ho, kausap din natin yung ibang mga bansa. We have to understand that this particular problem with NBEs at saka yung mga cybercrimes, wala akong boundaries to. So kung ano yung na-experience natin dito sa Pilipinas, na-experience na ho at mas malala sa ibang bansa. So na profile na natin sila gamit yung mga iba't ibang mga data available, literatures available po. At tama ho kayo, nakikipagtulungan din tayo sa gaming sector. In fact, because of the hearings, napapasalamat tayo na maraming nag-come forward na from the gaming community, from the developer community, and even from the hacking community, na may information about this one. At gusto naman namin entertaining sa Rafi, kailangan natin ipasa sa law enforcement at udyukan yung mga informants na to na magtiwala sa law enforcement natin, gaya ng pagtitiwala nila sa CICC. Kasi hindi ko kami law enforcement agencies, wala kami confidential funds, wala kami intelligence funds. Yun yung nagiging challenge namin sa CICC. Opo, very quickly lamang po para sa mga magulang na nanonood, pati siguro sa mga bata, ano ba yung mga telltale signs ng mga groomer na kinakausap na o kumakausap na pala dito sa mga gamers? Ano bang mga telltale sign na mga ito para maiwasan? So sa mga ating mga kabataan, unang-una, never entertain mga strangers. Hindi nyo naman kakilala mga taga-ibang bansa, kakausapin kayo, kakaibiganin kayo. And then po, pag kinaibigan kayo, dadalhin ho kayo sa labas ng platforms. Pag may invitation na po outside the platforms, delikado na po yan. Sa ating mga magulang naman, ang telltale signs na ang ating mga anak baka nag-groom na po. Unang-una ho, nagiging irritable, nagbabago yung behavior. At ang dito, parati na sila nagpupuyat because most of these groomers are from outside of the country. So, yung time difference nila is a key factor to po. Tapos nagiging reclusive, ayaw na tayong kausapin. At parati na hong nagbababad sa internet at nagiging sikreto na sa atin. So ang telltale sign talaga, inaaya sila para lumabas dun sa platform. Isang mahalagang impormasyon po yun. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Yan po si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso.
Update po tayo sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, ngayong Day 19 ay naglabas na ng ruling si Presiding Officer Chis Escudero patungkol sa sub judice rule ng impeachment court. Inisa-isa pa nga, Connie, ni Escudero ang mga quotes patungkol sa pagpapatunay niya na lumagpas nga sa sub judice rule, mapa senator judges at ang magkabilang panig ng partido sa impeachment trial. Sabi ni Escudero, kilala naman ng mga personalidad kung sino ang nagsabi nito. Ayon sa kanya, sa ngayon ay nasa clean sheet muna ang lahat, pero mula ngayon ay magiging mahigpit na ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Dapat daw lahat ng public statement ay hindi tatalakay sa merito ng mga bagay na nakabinbin sa trial. Inulit ni Escudero ang kanyang suggestion na mag-appoint ng spokesperson ang magkabilang panig na hindi miyembro ng prosecution o defense panel dahil kung ang spokesperson ay miyembro ng panel, applicable pa rin sa kanya ang sub judice rule. Sa mga susunod na paglabag sa sub judice rule, magkakaroon ng 24 hours na palugit ang korte para magsumite ng verified answer sa show cause order na maaring magmula sa mosyon ng hukuman o maging ng aling partido. Kung reprimand o admonition ang first offense, may monetary fine na 30,000 pesos ang second offense at madaragdagan ito ng 30,000 sa kada sunod na offense na gagawin ng isang personalidad. Ani Escudero, hindi matatapos sa impeachment court ang paglabag sa sub judice rule dahil ipapasa nila ito sa Supreme Court at sa Office of the Bar Confidant. Ang hindi pagsunod sa sub judice rule ay maaari raw mai-refer patungkol sa pagiging unbecoming na miyembro ng bar ang isang lumabag. Paalala ni Escudero sa prosecution, hindi primary duty ng prosecution na mag-convict, kundi matiyak na justice is done. Sa respondent at depensa naman, hindi lamang ang i-secure ang acquittal at all costs. Kailangan daw may represent ang akusado ng competent, efficient at diligent. May paalala rin si Escudero sa mga senator judges kasama ang kanyang sarili na mag-decide sa impeachment batay sa record sa ilalim ng konstitusyon at rules at sa paraang karapat-dapat sa kumpiyansa ng mamamayan kung saan may pananagutan ang hukuman. Kung inabot na nga ng halos alas 11 ng umaga ang pagbasa ni Escudero dyan sa inilabas niyang ruling at pagkatapos noon ay nagkaroon na ng maiksing cross-examination si Attorney Christine Ferrer kay ASEC Lemuel Ortonio ng OVP. Nagkaroon na rin ng pagkakataon ng ilang senator judge na magkaroon ng interjection or intervention at sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang redirect ni Attorney May Divina Gracia ng prosecution dito kay ASEC Ortonio. Inaasahang mamaya rin ay magkakaroon ng lunch break ang impeachment court. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa bagong pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya na dapat ebidensya ang mga basehan ng akusasyon at hindi raw dapat idaan sa mga insulto at espekulasyon. Binanggit ng BC ang ilang salitang ginamit para tukuyin siya tulad ng mastermind of a scam at brat. Hindi raw dapat naghahanap ang prosekusyon ng ebidensya sa mismong trial o gumagawa niya ng kwento para mapatunayan ang mga akusasyon.